Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong online loan application na naman ngayong araw ang ating re-reviewin. Naku, very promising na naman ang kanyang ipinapakita syempre sa kanyang ads. Kaya naman, kung makikita nyo to na mapapadaan sa inyong newsfeed is wag nyo munang ida-download. Hayaan nyo munang ako muna yung mag-try para makita ninyo at makasiguro kayo kung ano ba talagang ino-offer na itong bagong online loan application nito. Kagaya nyo rin ba ako na araw-araw na lang nag-aabang sa mga bagong lalabas at pagsusulputang online loan application? Naku, pareho tayong interesado dyan dahil syempre, lagi naman tayong naghahanap ng mga legit na online loan application na pwede nating mautangan at makakatulong sa atin sana sa oras ng pangailangan. Pero kung bago ka pa lang syempre sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Napakahirap na nga talagang makahanap ngayon ng legit na online loan application dahil sa dami ng mga nagsulputan na yan, marami na silang naloko kaya huwag mo nang hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago mo subukan, bago mo itry at bago mo syempre ibigay yung personal information ay nakasisiguro ka muna na legit at worth it na pag-utangan ng online loan application na balak mong pag-applyan. Dito sa online loan application na i-review natin ngayong araw, ay pwede ka daw mag-loan ng up to 80,000 pesos. So, totoo kaya itong 80,000 pesos na to? Naku, mahirap nang magtiwala na ipapaloan daw niya sa atin yung 80,000 pesos na yan. So, alamin natin kung magkano ba talaga ibibigay niyang credit limit para sa first-time user. Ang application na tinutukoy ko ay ang Pera Credit Peso Cash Online App. Itong Ola na ito ay may 4.8 na ratings sa ngayon. Pero, syempre, wag tayong basta-basta magpapaniwala sa matataas na ratings na yan dahil kadalasan, yung mga nagtatrabaho lang sa Ola na yan or yung mga naglo-loan lang dyan ang nagbibigay agad ng mataas na ratings dahil kapag mataas kasi ang binigay nilang ratings ay mas mataas din yung approval rate na ipinapangako nila sa mga naglo-loan. At ang ending din naman is hindi rin naman pala legit. Pero syempre, hindi pa natin pwedeng husgahan itong si Credit Pera hanggat hindi pa talaga natin nakikita kung magkano ba talaga yung ibibigay niya sa ating credit limit, kung mahaba ba yung loan term at kung mataas ba yung kanyang interest. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na agad natin. Itong si Pera Credit ay easy to access or easy to operate and 24 hours daw ang kanilang service time. At ayan na nga, na-download na natin si Pera Credit at syempre, para makapag-register tayo dyan at makapag-login tayo is kailangan natin ilagay yung ating active phone number para syempre makapag-send sila ng verification code. At pagkatapos nga natin makapag-register dyan ay eto na agad tayo sa kanilang homepage at kung mapapansin nyo, ayan na, nagbago na agad yung credit limit or yung loan amount na ibibigay nila para sa first-time user. Pero kung totoo itong 6,000 para sa first-time user, medyo malaki na rin ito kumpara sa ibang online loan application. Yun ay kung legit talaga na 6,000 ibibigay nila sa ating credit limit para sa first-time user. At ang nakalagay nila ditong loan term is up to 150 days daw. So medyo hindi pa rin ako kumbinsido dito sa 150 days na ito. So, check pa natin yung mga susunod na kung mababago ba or hindi. So, i-apply na agad natin yan. At dito nga, ang mga sasagutan ay eto sa mga sumusunod. Pero, ayan na naman, napansin ko dito na hindi na bago yung amount, pero nabago na yung loan term niya. So, dito, ipinakita na agad sa atin na 7 days lang talaga. So, kung hindi mo kayang magbayad at hindi ka magkakaroon ng pera sa loob ng 7 araw after mo mag-apply, is wag mo nang itry itong online loan application na ito kasi kita naman natin na 7 days lang talaga is kailangan na nating bayaran yung amount na ni-loan natin. So, ito yung mga
sasagutan dito kung desidido ka pa rin at meron ka talagang may pambabayad after 7 days or before 7 days. So, ito yung mga sasagutan. Authentication, personal information, job information, contact information, at bank card info. So, hindi naman siya naiiba sa ibang online loan application. Same pa rin naman yung mga ipoprovide natin ng mga information. Kasi alam niyo naman, no, sa mga online loan application, kadalasan, kapag ka hindi ka nakabayad dun sa due date, doon na dumodoble or mas lumalaki yung interest na ipapatong nila dyan hanggang sa hindi mo na nga kayang bayaran yung amount na ipinatong nila dun sa loan na amount na nakuha mo lang. At eto nga pala yung mga ID na pwede dito sa online loan application na ito. Pwede ang UMID, driving license, passport, PIN, SSS, voter's ID, health card, at national ID. So, yun yung mga ID na recommended nila. At kung wala ka pa nga dun sa mga nabanggit kong ID is pwede naman tong other options na pagpipilian dito. Pwede ang postal, pwede ang PRC, at Pag-ibig. After nun is pipicturean mo lang yung harap ng ID mo, tapos isi-send mo yan. And then, syempre, yung facial verification na isa rin sa importante para at least malaman nila na ikaw talaga yung naglo-loan at hindi lang ginamit yung ID mo sa paglo-loan. After nga niyang ID na yan, authentication, is dito na agad tayo sa personal information. So dito, kasama ang gender, kung male or female, education, kung anong natapos, kung elementary ba, high school, senior high school, college, at hanggang doctorate. So pipili ka lang din dyan. And then sa marital status, married or single, number of children, kung wala 0 lang. Loan purpose, so pipili ka lang dyan. Napakaraming pagpipilian dyan. At ang email address, syempre kailangang active at nakaka-receive ng mga messages. Kasama din ang home phone or additional phone number mo para kung hindi ka nila makontak dun sa binigay mong phone number is meron pa silang other phone number na pwedeng makontak ka. And then, home city, tapos yung address details, yung complete address. As a work information, syempre, kagaya lang din ng ibang wala yan, hindi mawawala ang company name, company phone number, company address, monthly salary mo, tapos yung payday kung tuwing kailan ka sumasahod. At dito naman sa kanyang emergency contact or yung contact reference na tinatawag natin, dito sa OLA na ito is kailangan mong magbigay ng 5. So, kadalasan naman sa mga online loan application, ang hinihingi talaga nila is 5. So, medyo madami yan. And, ilalagay natin syempre dyan yung relationship or kung kaano-ano natin yung contact reference na inalagay natin. And then, make sure lang na alam nung binigay mong contact reference or nung ginawa mong contact reference na ginamit mo siya as contact reference sa iyong paglo-loan para at least kung may tumawag man sa kanilang agent ng OLA, hindi na sila magulat. At kung maaari at possible naman is yung immediate family na lang or yung matalik na kaibigan or friends, yung mga kakilala mo talaga or close mo talaga. Kasi pag hindi ka na-contact niyang mga agent ng OLA na yan, automatic na yon. Ang susunod nilang tatawagan ay yung mga nilagay mong contact reference. At dito naman nga sa bank information or yung disbursement method na tinatawag natin kung saan natin marireceive yung amount na ilolo natin. Syempre, importante yan kasi kahit ma-approve tayo, kung wala naman tayong ibinigay na disbursement method or mode of disbursement is hindi rin naman natin marireceive yung perang niloan natin. So, dito pwede ang e-wallet at bank. Sa e-wallet, pwede ang GrabPay, pwede ang GCash, Coins, Shopee, at OmniPay. At nandito na naman tayo sa pinakahihintay nating part, yung pinaka-importanting part ng ating review, syempre para malaman natin kung talaga bang worth it na mag-loan dito sa online loan application na ito. So dito nga is na-approvean ako ng 2,000 pesos. So hindi po totoo na 6,000 pesos ang ibibigay niyang credit limit para sa first time user. Pero syempre, ito ay base sa experience ko. Malay nyo, pag kayo yung nag-try is, mas tumaas pala or mas mataas yung ibigay sa inyong credit limit. Pero, disclaimer lang po, hindi ko kayo hinihikayat na mag-loan dito sa online loan application na to. Ang purpose lang ng ating review is
para mabigyan kayo ng idea kung magkano ba yung pwede nilang ipaloan sa first-time user, magkano na lang ba yung marireceive at kung gaano katagal yung loan term. At dito nga, speaking of 2,000, buo ko ba ito nakuha? At ito po ang result ng ating loan details. Ang makukuha ko na lang po yung disburse sa amount ko is, or yung marireceive kong amount is 1,200 pesos. So, saan na naman kaya mapupunta yung ibinawas nilang napakalaki, which is 800 pesos. So, yung repayment amount natin, 2,000 pa rin. Yung processing fee niya is 667 pesos. At ang kanyang total interest fee ay mababa lang, 13 pesos. At meron din po siya ditong risk control service fee na 120 pesos. So, yun yung kabuuan ng 800 pesos na ikakaltas nila dun sa ating niloan. At bukod sa hindi natin buong makukuha yung 2,000 pesos at 1,200 pesos na lang yung marireceive natin is hindi rin installment itong OLA na ito dahil one-time payment lang siya at 4 or 7 days pa lang is kailangan mo nang bayaran yung buong amount which is 2,000 pesos. At yan nga ang kabuang details ng ating loan ngayong araw. Siyempre, ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin kung itutuloy nyo pa ba yung paglo-loan dito sa OLA na ito. Ang importante is nagkaroon kayo kahit papaano ng idea kung magkano lang ba talaga yung ibibigay nilang credit limit sa first-time user at kung magkano na lang ba talaga yung makukuha nating amount. At importante din kung gaano ba kahaba yung loan term. Hanggang dito na lang mga ka-London. Hanggang sa muli. Bye-bye!